Welcome to my vlog. Ni Aling TV%. Pero hindi basta united, ha? Okay na. Tandaan natin, hindi basta united ang Trinity. They are united in love. Sapagkat ang magsasama-sama o pagkakaisa pa nga na walang pagmamahalan, malasakit sa isa't isa. Mabuhay yan. Weak yan. Mabubuwag at mabubog yan. So don't forget that element of love. Sapagkat yan ang magsesement, magpapatibay sa bawat pagkakaisa. Dapat laging may ganyan. Dapat ninonorish yan. Sa anumang samahan, lalong-lalo na sa pamilya, dapat inaalagaan yan. Dapat laging pinupunan yan. Parang ganito lang yan. Let me give you an analogy. Ito, isip ko ito. Imagine, itong pitchel na ito, punong-puno ng laman. Ito ang dapat na amount ng pagmamahal na meron tayo. Meron ng inyong pamilya, araw-araw. Dapat puno yan. Dapat laging pinupunan yan araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw nababawasan yan. Problema sa pamilya, nababawasan yan. Problema yung dalawang mag-asawa, nababawasan. Nagtampo ang anak mo sa'yo, nabawasan. Nagkagalit ang magkakapatid, nabawasan. Meron kayong naging problema sa negosyo, sa pag-aaral, nabawasan. Diyan ka humuhugot ng inspirasyon. So dapat laging puno yan. And each one in the family, may allotted na portion para punuin yan. Ilagay ko dito, nanay. Ayan. Mula dyan hanggang dito, nanay. Mula dito hanggang dito, si tatay. Mula dyan hanggang dito, si anak. Ngayon, kung wala kang tatay, edi bawasan mo. I-divide mo. Kung ilan kayo, huwag nyo na akong pahirapan. Kayo na mag-isip. Basta equal portion na dapat punan. So may portion ka na dapat mong punan. Dapat pinupunuan mo yan sapagkat walang ibang magpupuno yan. Dapat pinupuno nyo yan pare-pareho ng affirmation, ng love, ng thoughtfulness, ng care, ng concern, ng pagbibigay ng pagpapahalaga, pagdamay, respeto, etc. Sapagkat nababawasan ito ng maraming mga alalahanin, concerns at problema. So imagine kung mayroong isang hindi nang pagpupuno. Kulang yan. Kasi one can only do much. Hanggang dito lang si nanay. Hanggang dito lang si tatay. Yung anak hindi nagbibigay, o kaya si tatay hindi nagbibigay, bawas yan. Kasi dapat laging puno yan. Ang problema nga yung iba, kuha lang ng kuha. Kuha lang ng kuha mula dito, pero hindi naman nagbibigay. Hindi nagbibigay ng ligaya. Hindi nagbibigay ng pagpapala. Nagbibigay lang ng problema. Kaya nauubos ito. So imagine, you have to have one full of this every day. So paano gagana ang pamilya kung laging kulang? At kung isa lang ang nagpupuno niyan, tama, sa pamamagitan ng isang nagtsatsaga, nagsasakripisyo, sa pamamagitan ng isang umuunawa, nagmamahal, nagbibigay, sa pamamagitan ng kahit isang miyembro ng pamilya, gagana pa rin naman yan. Gagana pa rin yan. Araw-araw gagana pa. Pero may hangganan yan. Kasi siya na nagbibigay, kailangan din niyang kumuha. Paano siya kukuha kung wala kang ipinibigay sa kanya? Kaya hindi mo pinupunan ito, lagi na lang siya. Darating ang pagkakataon, bibigay din siya. This will explain why kahit mayroong nagdadala, kahit may isang nagbibigay, gumagana pa rin, pero eventually, nasisira pa rin ang pamilya. Bakit? Kasi dapat lahat nagbibigay. Huwag mo maiasa sa isa. Sapagkat ang punuin ito ay responsibilidad ng bawat isa. Tandaan natin, hindi lang ang Diyos Ama ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Diyos Anak ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Espiritu Santo. Lahat sila. Kaya ang pagmamahal sa pagitan ng Santissima Trinidad, hindi nababawasan. Umaapaw pa. Produkto nga tayo ng pag-apaw na yan, di ba? Kaya natin sila. Hindi nga ba, tulad ng sabi ko, kung sa Diyos, sa pamilya tayo, pupuhugot ng lakas talaga. Huwag natin itong iasa sa iisa sapagkat tayo ay isang pamilya. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.